Sabi nila, ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay hindi ang hating gabi, kundi ang oras bago sumikat ang araw, ang tinatawag na dead hour. Sa pagitan ng 2:00 at 4:00 ng madaling araw, ang hangin ay nagiging mabigat. Ang mga anino ay tila humahaba at ang harang sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga pumanaw ay nagiging manipis na parang sapot ng gagamba. Dito natin makikilala si Marco, isang lalaking sanay sa puyatan, sanay sa pag-iisa, at higit sa lahat, sanay sa kakaibang katahimikan ng isang 24/7 convenience store. Matatagpuan ang tindahang pinagtatrabahuhan niya sa isang liblib na bahagi ng highway sa Nueva Ecija. Sa kaliwa ay isang malawak na palayan na tila walang katapusan ang dilim. At sa kanan, sa tapat mismo ng kalsada, ay isang lumang sementeryo na halos lamunin na ng mga baging at damo. Walang ibang bukas na establishmento sa loob ng 5 kilometro. Tanging ang neon lights ng store ang nagbibigay ng kulay sa kalsada. Sa loob ng walang buwan, naging routine na ni Marco ang lahat. Ang pag-aayos ng stocks, ang pagpupunas ng counter, at ang pakikinig sa mahinang ugong ng mga walk-in chillers. Pero nitong mga huling linggo, may isang bagay na nagbago. May isang customer na nagsimulang dumating. Eksaktong 2:44 a.m. Hindi ito nagbabago. Parang isang sumpa na nakatali sa oras. Maririnig ni Marco ang masayang tunog ng chime ng pinto, isang ding-dong na tila ba bumasag sa katahimikan ng gabi. Papasok ang isang lalaki, nakaunipormeng pang-opisina, isang puting barong na gusot-gusot at puno ng mantsa ng putik sa laylayan. Pero ang pinakakapansin-pansin, basang-basa ang lalaki. Hindi lang basta basang-basa ng ulan. Tila ba kinuha siya mula sa kailaliman ng isang madilim na ilog at dinala ng direkta sa loob ng tindahan. Bawat hakbang niya sa makintab na puting tiles ay may kasamang tunog ng basang sapatos. Lalakad ang lalaki ng diretso sa aisle 4 sa dulo kung saan nakahanay ang mga household items. Doon, kukuha siya ng isang balot ng puting kandila. Isang balot gabi-gabi. Lalapit ang lalaki sa counter, hindi siya tumitingin sa mata ni Marco. Ang kanyang balat ay may kulay na pagitan ng asul at abo. Tila ba wala ng dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat. Inilalagay niya ang mga basang 20 pesos na papel sa counter. Malamig, malansa, at tumatagas ang tubig. "Salamat po, balik kayo," laging bati ni Marco. Pero ang lalaki ay aalis lang ng walang kibo. Iniiwan ang isang mahabang trail ng tubig patungo sa pinto. Isang gabi, hindi na nakatiis si Marco. Ang curiosity niya ay mas matimbang kaysa sa kanyang kaba. Habang nasa backroom siya, binuksan niya ang playback ng CCTV. Hinanap niya ang footage ng 2:44 a.m. noong nakaraang gabi. Sa monitor, nakita ni Marco ang sarili niya na nakatayo sa counter. Nakita niya ang pinto na bumukas ng kusa. Pero wala siyang nakitang customer. Ang nakita lang niya sa screen ay ang barcode scanner na biglang umilaw ng kusa at ang cash drawer na bumukas ng walang humahawak. Sa mata ni Marco, may tao sa harap niya. Pero sa mata ng camera, kinakausap lang ni Marco ang hangin. At ang pinakanakakakilabot, nakita niya sa footage ang trail ng tubig na dahan-dahang nabubuo sa sahig. Kahit na walang taong naglalakad doon, biglang namatay ang ilaw sa buong tindahan. Isang malakas na blackout. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang emergency light sa counter ang nagbibigay ng mahinang pulang liwanag. Doon, narinig ni Marco ang tunog ng basang sapatos sa likuran niya. "Marco," tawag ng isang boses. Ang boses ay parang galing sa ilalim ng tubig. Paos, gurgling, at nakakanginig ng buto. "Bakit ka nagtatago? Hindi ba't ikaw ang aming paboritong cashier?" Lumingon si Marco at nakita niya ang lalaking nakabarong. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito nakatitig sa sahig. Nakatitig na ito sa kanya. Ang mga mata nito ay wala ng puti.
puro itim na lamang. Tila 2 butas na puno ng putik. Itinuro ng lalaki ang malaking glass window ng store. Dahil sa flash ng kidlat sa labas, saglit na naliwanagan ang kalsada. Sa tapat ng tindahan, sa gilid ng tulay na madalas daanan ng mga truck, nakita ni Marco ang isang malaking bus na nakatagilid. Wasak ang mga bintana at nakalubog sa putikan. At mula sa bus na iyon, may mga taong dahan-dahang gumagapang palabas. 12 na sila. Lahat sila ay basang-basa. Lahat sila ay nakatingin sa convenience store. Kailangan namin ng ilaw, Marco. Bulong ng lalaki. Dahil doon sa kalsada, madilim, malamig at basa, hindi namin mahanap ang aming mga pangalan sa sementeryo kung wala kang ibibigay na kandila. Naalala bigla ni Marco ang balita noong nakaraang taon. Isang malagim na aksidente sa gitna ng bagyo. Isang bus na puno ng mga empleyadong pauwi galing sa shift ang nahulog sa tulay malapit sa kalsadang iyon. Walang nakaligtas. Biglang nakaramdam si Marco ng sobrang lamig. Tumingin siya sa reflection niya sa glass door ng chiller. Sa refleksyon, nakita niya ang sarili niyang suot ang uniforme ng store. Pero nang iangat niya ang kanyang t-shirt, nakita niya ang isang malaking sugat sa kanyang dibdib. Isang sugat na nakuha mula sa isang matalim na bakal ng wasak na bus. Doon lamang bumalik ang lahat ng alaala ni Marco. Hindi siya ang tagabantay ng tindahan dahil sa trabaho. Siya ang tagabantay dahil siya ang huling kaluluwang pumasok doon bago ito tuluyang iwanan ng mga buhay. Ang store na ito ay hindi na convenience store. Ito ay ang limbo, isang istasyon para sa mga kaluluwang hindi matanggap na sila ay wala na. Siya ang itinalagang tagagabay dahil siya ang huling namatay sa aksidenteng iyon habang sinusubukang tulungan ng iba. Ang mga basang barya na ibinibigay nila, hindi yun pera. Iyon ang mga huling alaala na pilit nilang ibinibigay kay Marco kapalit ng isang kandila. Isang piraso ng kanilang buhay para lang magkaroon ng liwanag patungo sa kabilang buhay. Ngayon, tuwing madaling araw, maririnig mo pa rin ang tunog ng pinto sa abandonadong gusaling iyon. Kung ikaw ay mapapadaan sa highway na iyon at makita mong bukas ang mga ilaw kahit sira-sira na ang gusali, huwag kang hihinto. Huwag kang titingin sa reflection ng bintana dahil baka sa loob, makita mo si Marco na abala sa pag-i-scan ng mga kandila at baka sa susunod na pag-beep ng scanner, ang iyong pangalan na ang lumabas sa screen. Sapagkat sa store na iyon, ang shift ni Marco ay walang katapusan at ang susunod na customer ay baka ikaw na naghahanap din ng ilaw sa gitna ng dilim. Para sa bawat pamilyang Pilipino, ang pagdating ng isang balikbayan box ay parang Pasko. Anuman ang buwan sa kalendaryo, ang tunog ng tape na hinihila, ang amoy ng imported na sabon na humahalo sa amoy ng tsokolate, at ang bawat latang delata na nakasalansan ng maayos. Ito ang simbolo ng pagmamahal ng isang kamag-anak na nasa malayo. Sinasabi nila bawat sulok ng kahon na iyon ay puno ng pawis, pagod at pangungulila ng isang OFW. Pero paano kung ang kahong dumating sa inyong pintuan ay hindi naglalaman ng mga material na bagay? Paano kung ang bawat balot ng bubble wrap sa loob nito ay nagtatago ng isang bagay na hindi dapat inuuwi sa Pilipinas? Si Lita ay isang biyuda na naninirahan sa isang maliit na barangay sa Laguna. Ang kanyang tanging inaasahan sa buhay ay ang kanyang kamag-anak na si Ray, isang construction worker sa Saudi Arabia. 5 taon nang hindi nakakauwi si Ray, pero buwan-buwan, hindi ito pumapalyang magpadala ng pera at kung minsan, isang malaking kahon na puno ng pasalubong para sa kanyang ina at sa kanyang nakababatang kapatid na si Joy. Isang hapon, habang nagluluto ng hapunan si Lita, isang puting van ang huminto sa tapat ng kanilang bahay.
Dalawang lalaking nakauniporme ang bumaba at nagbaba ng isang napakalaking balikbayan box. "Para kay Aling Lita po, mula kay Reynaldo Santos," sabi ng delivery driver. Nagulat si Aling Lita. "Ngayon lang? Ang alam ko sa susunod na buwan pa ang padala ng anak ko." Nang tignan ni Lita ang waybill, napansin niyang basang-basa ito. Tila ba nababad sa tubig ng ulan. Kahit na napakainit ng sikat ng araw, ang sulat kamay ni Ray ay parang nanginginig. Hindi katulad ng dati niyang penmanship na maayos at malinis. Pero ang pinakakakaiba, walang tatak ng port o airport ang kahon. Para itong lumitaw lang mula sa kalawakan. "Salamat, iho," sabi ni Lita habang tinutulungan ang mga lalaki na ipasok ang kahon sa sala. Pag-alis ng van, tila biglang lumamig ang paligid ng kanilang bahay. Ang mga aso sa kapitbahay ay nagsimulang mag-alulungan. Isang mahaba at nakakangilong tunog na tila ba may nakikitang hindi dapat makita. Dumating si Joy mula sa paaralan at agad na nagningning ang mga mata nang makita ang kahon. "Nay, may padala si Kuya!" Kumuha si Joy ng gunting at sinimulang alisin ang packaging tape. Habang binubuksan nila ang kahon, sinalubong sila ng isang kakaibang amoy. Hindi ito amoy ng Irish Spring o Tide. Ito ay amoy ng dagat. Amoy ng tila malansang isda na hinaluan ng amoy ng lumang kandila. "Bakit ganito ang amoy, Nay? Baka nabasa sa barko?" tanong ni Joy habang tinatakpan ang ilong. Inilabas nila ang unang layer ng mga gamit. May mga delata, pero ang mga label nito ay blanco. Puti lang ang papel na nakabalot sa mga lata. May mga damit, pero nang hawakan ni Lita ang isang t-shirt, napansin niyang napakalamig nito, parang galing sa freezer. Sa pinakailalim ng kahon, may isang maliit na kahon na nakabalot sa itim na tela. May nakadikit na note sa ibabaw nito. "Para kay Nanay, huwag mong bubuksan hanggat hindi 12:00 ng gabi. Ito ang huling padala ko." Napahinto si Lita. "Huling padala? Anong ibig sabihin ng kuya mo, Joy?" Sinubukan nilang tawagan si Ray sa cellphone, pero ang tanging naririnig nila ay static. Parang tunog ng malakas na hangin at mga taong humihingi ng tulong sa malayo. Shhh! Kinagabihan, hindi makatulog si Lita. Nakatitig lang siya sa itim na kahon na nasa gitna ng kanilang sala. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila may bigat. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Eksaktong 12:00 ng gabi, kinuha ni Lita ang itim na kahon. Dahan-dahan niyang inalis ang tela. Sa loob nito ay isang lumang cassette tape at isang maliit na replika ng isang barko na gawa sa maitim na kahoy. Isinalang ni Lita ang tape sa kanilang lumang radyo. Sa simula, puro static lang ang naririnig. Pagkatapos narinig niya ang boses ni Ray. Pero hindi ito ang masayang boses ng kanyang anak. Ito ay boses ng isang taong puno ng takot. "Nay, Joy, kung naririnig niyo to, ibig sabihin nakarating na ang kahon. Nay, patawarin niyo ako. Hindi ako nakapag-ipon ng sapat. Noong nakaraang buwan, may inilok sa amin ang foreman namin. Sabi niya may paraan daw para madoble ang padala ko sa inyo. Kailangan lang naming pumunta sa isang lumang site sa gitna ng desyerto." Huminga ng malalim si Ray sa tape. Tila ba naiiyak. "Nay, hindi construction site ang pinuntahan namin. Isa itong libingan ng mga sinaunang tao. Pinakuha nila sa amin ang mga alahas mula sa mga bangkay. Noong gabi rin yun, nagsimulang mamatay ang mga kasama ko. Isa-isa silang nawala sa dilim. Pakiramdam ko, may sumusunod sa akin. Nay, ang mga gamit sa loob ng kahon, hindi yan pasalubong. Yan ang mga gamit ng mga kasama kong nawala. Pinadala ko yan para hindi nila ako mahanap." Biglang naputol ang boses ni Ray. Pinalitan ito ng isang mahabang tili na hindi galing sa tao. Pagkatapos, isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa ang nagsalita. "Ang kinuha ay dapat ibalik. Ang nagdala ay dapat manatili." Nabitawan ni Lita ang radyo. Sa labas ng kanilang bahay, narinig niya ang tunog ng mga yabag, mabigat at basa. "Nay, ano yun?" Lumabas si Joy mula sa kanyang kwarto, nanginginig sa takot. Tumingin si Lita sa bintana.
Sa labas, sa ilalim ng ilaw ng poste, nakatayo ang 5 lalaki. Lahat sila ay nakauniporme ng construction worker, pero ang kanilang mga mukha ay wala ng laman. Ang kanilang mga mata ay puno ng buhangin at ang kanilang mga balat ay nakalaylay na parang basahan. Sila ang mga kasama ni Ray at narito sila para bawiin ang kanilang mga gamit. Ang kahon, Joy! Ibalik mo lahat sa loob ng kahon! Sigaw ni Lita. Nagmamadali silang kinuha ang mga damit at delata mula sa sahig at isiniksik pabalik sa balikbayan box. Pero habang ginagawa nila ito, napansin ni Lita na ang kahon ay tila lumalaki. Ang loob nito ay nagiging isang madilim na lagusan. Mula sa loob ng kahon, may lumabas na isang kamay. Isang kamay na pamilyar kay Lita. May nunal ito sa hintuturo. Kay Ray ang kamay na iyon. Nay, tulungan mo ako. Bulong ng boses mula sa loob ng kahon. Hinila ni Joy ang kamay ni Ray, pero lalong lumakas ang kaluskos sa labas ng pinto. Ang mga lalaking nasa labas ay nagsimulang banggain ang pinto. Ang bawat hampa ay tila gigibain ang buong bahay. Huwag, Joy! Huwag mong hihilahin! Sigaw ni Lita. Hindi yan ang kuya mo! Pero huli na. Nang mahila ni Joy ang buong katawan mula sa kahon, hindi si Ray ang lumabas. Ito ay isang nilalang na ang mukha ay isang bungo at binalutan ng basang buhangin. At ang nilalang na ito ay nakasuot ng paboritong jacket ni Ray. Nanigas si Joy sa takot habang ang nilalang ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang amoy ng malansang dagat at formalin ay naging napakatindi. Sa labas, tuluyan ang nawasak ang pinto. Pumasok ang 5 construction workers. Hindi sila nanggugulo. Tumayo lang sila sa paligid ng kahon, tila naghihintay ng isang bagay. Naintindihan ni Lita, ang balikbayan box na ito ay hindi padala. Ito ay isang alay. Para makauwi ang kaluluwa ni Ray, kailangan ng isang kapalit na mananatili sa lugar kung saan siya nawala. Kunin niyo na ako! Sabi ni Lita. Ang boses niya ay buo kahit na nanginginig ang kanyang buong pagkatao. Ibigay niyo na ang anak ko. Ako na lang ang kapalit. Nay, huwag! Sigaw ni Joy. Pero lumakad si Lita patungo sa kahon. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-akyat sa bitayan. Nang hawakan niya ang gilid ng balikbayan box, ang mga lalaking construction workers ay dahan-dahang naglaho sa usok. Ang nilalang na kamukha ni Ray ay biglang nanghina at naging isang tunay na tao. Ang kanyang anak na si Ray. Sugatan at walang malay, pero buhay. Alagaan mo ang kuya mo, Joy. Huling habilin ni Lita. Dahan-dahang pumasok si Lita sa loob ng kahon. Ang dilim sa loob ay tila yumakap sa kanya. Nararamdaman niya ang buhangin na pumapasok sa kanyang ilong at bibig. Nararamdaman niya ang lamig ng desyerto at ang bigat ng mga nakalimutang libingan. Pagpasok ni Lita, ang takip ng balikbayan box ay kusa ring nagsara. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bahay. Kinabukasan, nagising si Ray sa sahig ng kanilang sala. Katabi niya si Joy na umiiyak. Wala na ang balikbayan box. Wala na rin ang kanilang ina. Anong nangyari? Tanong ni Ray. Ang boses niya ay paos. Ikinuwento ni Joy ang lahat. Hindi makapaniwala si Ray. Tinignan niya ang pintong wasak at ang mga basang bakas ng paa sa sahig. Ngunit sa gitna ng sala, may isang maliit na sobrang naiwan. Binuksan ito ni Ray. Sa loob ay isang litrato. Litrato ito ni Lita. Pero hindi siya nasa Laguna. Sa litrato, nakatayo si Lita sa gitna ng isang malawak na disyerto sa Saudi Arabia. Sa tapat ng construction site kung saan nagtrabaho si Ray. Nakangiti si Lita, pero ang kanyang mga mata ay puno ng buhangin. May nakasulat sa likod ng litrato, "Anak, huwag kang mag-alala. Maayos ang kalagayan ko rito. Marami akong kasama. Pero pakiusap, Ray, huwag na huwag kang magpapadala muli ng kahon." Doon lamang na-realize ni Ray ang malupit na katotohanan. Ang foreman na nag-alok sa kanya ng paraan para madoble ang padala ay hindi tao. Ito ay isang demonyo na naghahanap ng bagong kaluluwa para magtrabaho sa kanyang eternal construction site.
At ang bawat balikbayan box na ipinapadala mula sa site na iyon ay may kasamang sumpa. Ang bawat bagay na ilalagay mo sa loob ay kailangan mong palitan ng isang piraso ng iyong mahal sa buhay. Lumipas ang mga taon, si Ray ay hindi na muling bumalik sa ibang bansa. Namuhay sila ni Joy ng simple lang sa Laguna. Pero tuwing hapon, kapag may humihintong puting van sa tapat ng kanilang bahay, agad nilang nilalak ang pinto at bintana. Isang araw habang nag-aayos ng gamit si Joy, may nakita siyang isang kahon sa bodega, isang maliit na balikbayan box na hindi pa nabubuksan. May pangalan ito ni Lita. Sinubukan niyang itapon ito, pero kahit anong gawin niya, ang kahon ay laging bumabalik sa tapat ng kanilang pinto kinabukasan. Hanggang sa isang gabi, narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa loob ng kahon. "Joy, buksan mo to. May pasalubong ako sa iyo." Kaya kung ikaw ay may kamag-anak sa ibang bansa at biglang may dumating na balikbayan box na hindi mo inaasahan, amuyin mo muna ang paligid. Kung amoy dagat at luma, huwag mong bubuksan dahil baka ang laman ng kahong iyon ay hindi mga regalo. Baka laman iyon ng isang imbitasyon para sa isang shift na walang katapusan. Sapagkat sa mundo ng mga OFW, hindi lang pera ang ipinapadala pa uwi. Minsan, pati ang kanilang mga bangungot ay nakikisakay sa cargo ship. At ang huling padala, iyon ang pinakamahal sa lahat.